So update po tayo ngayon sa ating kamatis na tanim, no. Tingnan natin kung maka-harvest tayo bukas or yung unang harvest, kung may mga hinog na siya, kasi hindi ko pa natapos pag pruning. So mga kabayan, let's go, tingnan po natin. Ito na mga kababayan. So may mga hinog na siya, you know, pero hindi ko pa to natapos sa pag pruning kasi hindi madali mag pruning mga kababayan. Ang dami yung dahon at ako lang yung nagtrabaho kasi wala akong pambayad ng arawan, wala akong pang sweldo kung kuha ako ng ibang tao mga kabayan. Yun, so konti-konti pa lang yung kuha niya, hinog niya. Ito nalaglag. Konti pa lang yung hinog niya. So bukas yung unang harvest natin to, you know. update ko kayo mga kabayan bukas kung ilang kilo yung na-harvest natin at magkano yung presyo at magkano yung kikitain natin sa unang harvest. Kasi pag ganito mga kabayan, di ba to pwede, kasi kuha ba to, mga sunod na araw ba to, kasi langanin pa yon. Maganyan ganito mga kabayan, okay na. Iba kasi yung mas makuha na siya, mas matured na siya kaysa langanin, kasi yung bigat niya tulad nito, ito yung mas maganda yung ganito. Hindi pwede yung dito sa amin, hindi pwede yung ganito, yung kuan pa linghod pa siya. Kailangan talaga yung kuan siya, kalahati yung grain niya, kalahati yung hinog. Hindi ko pa natapos sa pag pruning to mga kabayan, may isang kuan pa, may isang linya pa. Hindi ko na pruningan kasi mamaya hindi ako makatrabaho dito, kasi kuan ako, mag-harvest ako ng aking sili mamaya. Yun o, kuan na siya o, over na siya o, kasi nung nakaraang kuan pa to, dapat nung Martes ang yung unang harvest ko, kaya lang alanganin, kaya ngayon bukas ako mag-harvest Friday. Hindi ko na lang pinitas to kasi alanganin, kunti lang, at saka hindi naman marami yung over na sa hinog, okay lang yan, sabay na lang dun. So next week mga kabayan, marami na to yung kanya, mga 3 or 4 na harvest mga kabayan, marami yung hinog nito. So every harvest nito mga kabayan, may update po tayo para malaman natin kung ilang kilo at ilan ay yung magkano yung kitain natin nito, kasi yung presyo ngayon hindi naman may kamahalan yung presyo ngayon, hindi mataas yung presyo, hindi rin mababa, nasa gitna na po tayo, tamtama na po yung presyo ngayon mga kabayan. Sana hindi na bababa pa yung presyo.
ng kamatis. Kasi sa ibang lugar talagang mahal naman kamatis sa ibang lugar. At sa ibang lugar naman, parte ng lalo diyan sa norte, sa Northern Luzon, ang iba may mga area diyan mura yung kamatis o mababa yung presyo. At saka sa ibang lugar mahal yung presyo. Dito sa amin, pag walang regional trading, kag walang kamatis ang galing sa ibang lugar, halimbawa ang galing sa Luzon, talagang mahal naman yung kamatis dito, yung presyo dito sa amin. Problema lang dito sa amin, pag maraming nag export papunta dito sa lugar namin galing Luzon, talagang baba yung presyo. Kasi yung kamatis dyan sa Northern Luzon at Bicol region, yun pag madami yung kamatis dyan, talagang bagsak presyo yan. Kasi hektarya yung sabay-sabay dyan yung mga tanim, hektarya kasi. At hindi kaya dyan sa lugar nila, dito yan pupunta sa lugar namin, babagsak yan dito sa lugar namin. Dito naman yung mababa yung presyo. Yun yung mga kababayan, malaki na yung marami yung hinog. May ibang puno na marami ng hinog. Yun o. So mamaya mag harvest ako ng aking sili. Gawa ng bukas pa yung pick up. Saka mamaya ako harvestin kasi dami akong trabaho bukas. Mag harvest pa ako ng mga kababayan, ng ampalaya at saka ito kamatis. So mamaya harvestin ko na yung sili ko kasi para bukas maka-spray ako dito sa hapon. Yun o, yung sinira ng uod o. Bayan, nung dumaan yung nakaraang linggo yung ulan na malakas, ito yung sira niya. Ang daming uod. Yun o, sayang yung kamatis o. Malaki pa to. Talagang kuanan to. Sinayang lang ng piste yung kamatis. Dapat mapirahan pa to eh. Ang mahal nito sa palengke, pag nasa palengke na to. So ang daming uod mga bayan. Bukas mag-spray pa ko nito pagkatapos ng harvest. Yun o, yung uod o. Tinusok na yung kamatis. Kasi yung in-spray ko nung nakarang araw, hindi tugma dito sa piste na ito. Kasi yung in-spray ko nung nakarang araw, hindi niya kaya yung patayin itong uod na ito. Para lang siya sa mga piste na lumilipad yung in-spray ko. So bukas mag-spray ako para dito. Kasi pag hindi ito maagapan, dumadami ito eh. Yun pa oh. Ito yung maliit na bunga, doon sila nakatira. Ito rin yung problema mga kabayan sa mga farmers pag dito maagapan. Ang daming damage nito. So sayang yung uod. Dapat kasi alam mo yung ngiti. Alam ko, marunong ka tumingin sa palagi itong check yung tanim, yung kamatis, kung ano dapat yung ini-spray. Kasi pag hindi tugma sa mga nakakuan na mga piste yung ini-spray mo, so sayang yung ini-spray mo. At yung mga piste patuloy na sumasalot sa mga tanim.
At hindi mo magapan, lalo siyang dumadami. Ang daming damage nito at maliliit pa na kuan na bunga. Inuot-out ng kuan, uod. Yun o. Diyan sa taas. Hindi ko pa na tatapos pagpruning. So hanggang dito lang tayo mga kabayan. So salamat sa tagapag-subaybay sa aking mga video. At salamat sa tagapagpanood. And God bless you all.